pinaparesign ng Speaker ng House of Representatives na si Martin Romualdez ang administrator ng OTS or ng Office of the Transportation Security. Matapos kasi ito sa nangyaring insidente na kung saan isang security personnel ng NAIA ang nahuli sa CCTV na nagnakaw ng $300 na isinubo niya sa kanyang bibig para walang makuhang ebidensya. Ayon kay Speaker Romualdez, dapat nang mag-resign si Mau Aplasca na siyang administrator ng OTS dahil nga daw sa command responsibility. Ibig sabihin nito, ang maling nagawa ng isang subordinate or ng subordinates ng isang head ay kasalanan din dapat ng namumuno ng ahensya. So ayon kay Speaker Romualdez, dapat daw mag-submit ng courtesy resignation si Aplasca dahil kung hindi daw, pahihirapan niya ang OTS sa darating na budget hearing dahil hindi daw niya ito bibigyan ng budget. Pero ayon kay Aplasca, bakit siya daw ang pinag-iinitan? Samantalang siya daw ang gumagawa ng lahat ng paraan para mawala ang korupsyon sa kanyang ahensya. Pumalag siya sa sinabi ni Speaker Romualdez. In fact, sabi pa nga ni Aplasca, bakit daw kung sino pa yung nag-iimbestiga ay yung pang unang mawawala ng trabaho? Bakit hindi daw pagtuunan ng pansin yung mga public officials na involved sa korupsyon? Well, ibang usapan naman kasi yun. Marami na kasing kapalpakang nangyayari na nakakasira talaga ng imahe ng bansa natin sa mismong NAIA na sinasabi nga na ang international airport ng isang bansa ay siyang gateway para sa mga investors at mga foreigners o tourists. Marami nang hindi magandang nangyari sa NAIA. Ngayong taon lang, may ninakawan din na isang taga-Thailand ng pera at ang may gawa nito ay isang security officer. Tapos may ninakawan rin isang Chinese. 5 days after na nangyari ito sa isang taga-Thailand, sumunod agad itong pagnanakaw sa isang Chinese na kung saan ninakawan siya ng relo. At pagkatapos na nito, ito na naman isang babaeng security officer ang nagnakaw ng $300 sa isang Chinese national. Sobrang kahihiyan na ito. At hindi lang ang mga nakawan na nangyayari sa NAIA. Noong January 1, nagkaroon ng power disruption sa mismong NAIA. At sumunod naman ay noong May 1, power disruption uli. Ito yung mga panahon pa naman na kung saan mga public holidays ito at ina-expect ng bansa natin na maraming turista ang pupunta dahil long weekends ang mga ito. Pero ano ang sumalubong sa kanila? Brown out sa NAIA. Kaya nga lumabas yung worst airport, ang NAIA. Aminado naman si Aplasca na parang may mafia sa loob ng NAIA na gumagawa ng mga ganitong kabalastugan. Sa tingin ko hindi pa ito huli dahil nandiyan pa yung mga nandiyan pa yung talagang core ng mga ng mga tao na hindi pa rin tumatalima doon sa ating bagong direction saka sa internal cleansing program natin. Pero nakakatakot itong sinabi niya. Kasi parang sinasabi niya na yung pagnanakaw na ginawa ng babaeng security personnel ay hindi pa yun ang magiging huli. So malas na lang kung sino ang susunod na mananakawan sa NAIA. Instead kasi sana na ang sasabihin niya na sisiguraduhin niyang wala nang ganitong susunod na mangyayaring nakawan sa NAIA. Parang nagbigay pa si Aplasca ng false hope sa kanyang mga sinabi. Kailan pa niya matitigil itong mga nakawan? Kung dito sa video yung pinanood natin, pati siya umaasa na may susunod pang nakawang mangyayari. Siguro out of delicadeza din, mas magandang mag-submit na siya ng courtesy resignation. Kasi itong si Speaker Romualdez, early this year pa, ipinag-utos niya na magkaroon ng revamp o pagbalasa at internal cleansing dito sa NAIA. Pero parang binaliwala yung utos niya dahil kamakailan lang nangyari ulit yung nakawan sa airport. Mas maganda siguro na magkaroon talaga ng revamp o balasahan sa NAIA. Tapos, i-rehire na lang ulit yung mga empleyado na maayos na nagtatrabaho. Kasi kawawa naman, hindi naman talaga lahat na nasa NAIA na nagtatrabaho ay gumagawa ng mga kalokohan. Pero kasi nadadamay sila sa mga ginagawa ng mga iilan na makakapalamamuka. Kailangan din talaga na magkaroon ng immediate na revamp or agarang balasahan sa NAIA dahil napaka-importante ng isang international airport. Hindi dapat ito magbigay ng takot, lalong-lalo na sa mga investors na papasok sa ating bansa. Ito kasi yung bubungad sa kanila. Ngayon, anong magiging pakiramdam nila na may takot sila pagtapak pa lang nila sa airport? Baka yung iba mas gugustuhin na lang na hindi bumiyahe kaysa manakawan sila pagkatapak nila sa NAIA. Hindi lang mga investors, even mga tourists or even mga OFWs. Hindi naman namimili ng nanakawan itong mga taong ito. As long as nakikita nila na may opportunity silang magnakaw, gagawin nila yun. So hindi maganda na parang sugal para sa sino mang papasok ng NAIA na swerte mo na lang kung hindi ka nanakawan or malas mo kung ikaw yung nanakawan. Dapat safe ang mga international airports. At dapat mga pinagkakatiwalaan ang ilagay lalong-lalo na dun sa mga nag-i-scan dahil dito madalas nangyayari yung nakawan. Maaaring ginagawa ni Mau Aplasca ang kanyang trabaho pero kumbaga kulang at hindi ito ang inaasahan natin bilang administrator siya ng Office of the Transport Security.
Dapat kasi zero incidents ng mga ganitong klaseng nakawan, ganitong mga power disruptions. Hindi pwede na sasabihin niya na malamang hindi pa ito ang huling insidente na mangyayaring nakawan. Para saan pa at nakaupo siya sa kanyang pwesto kung hindi niya kayang kontrolin yung mga subordinates niya? Kaya agree ako doon sa sinabi ni Speaker Romualdez na kailangang balasahin na agad-agad ang mga empleyado ng NAIA, lalong-lalo na yung mga naka-assign sa security. Dahil hindi lang naman iisang tao ang napapahiya every time na may nangyayaring mga ganitong kalokohan, kung hindi yung buong ahensya mismo at ang buong bansa natin.